Hello mga ka-OER! Welcome to Sir OER Overreaction. Ang video na bibigyan natin ng reaction ngayong gabi ay patungkol sa isang volunteers ng Kabataan Party List at ang isang matanda na naka-red, okay? At parang galit na galit sa mga kabataang ito. Okay, so nakaka-excite at sabay-sabay po natin panoorin ang video para malaman natin ang katotohanan. Okay? Ang mga pangyayari. Tanong ko nga, sino kaya ang tama at sino kaya ang mali dito? Pero bago pa man natin simulan ay naku, nakiusap talaga itong tatlong ito. Sir, sir? Shoutout kami, sir. Hindi, joke lang. Okay, shoutout Kabanggay Jemuel Factor, si Janjan Lirazan, at si Leo Frank Archidera Martin. Okay? Sila yung mga kabataan. Hindi sa kaya ko ito. Bumili kasi ako ng floor mat. Ayaw ba? Sabi niya, sir, baka pwede mo shoutout. So, ito. Branch, siksikan branch ito. Wow! Siksikan branch na kaya ako. Okay, shoutout sa inyo. Alam kong hinihintay nyo itong video. But anyway, okay, bago po natin simulan, okay, ay lagi kong sinasabi at pasasalamat sa mga, of course, mga Sir OER, mga fanatics natin dyan, kay Sir OER. Maraming salamat po. At tayo ay increasing, views and then yung subscribers or followers natin. Okay. Yun na. Handa ka na ba? Kung handa ka nang manood, samahan po. Ay, by the way. Dapat may mainom tayo. Pero, mukhang ubus na. Wala na. Ito na lang. Dapat may mga drinking session talaga yan, di ba? Hindi mawawala yan kasi okay. Ito na nga. Dahil wala talaga. Yakult. Buti hindi ako nakita naman ako. Pag naging, gali ano ba yan? Sa amin yan. Wala na naman yan. Baka gusto mo mag-donate yan. Painumin mo na ako, sabi. Okay, kibat yan. Ay, hindi ito sponsor ng Wala na ako ibang mainom talaga. Wow! Nakatiblan kami. But anyway, tara. Samahan po ninyo ako. Uy, ito. Hala. Saglit lang. Hala. Nawala na yung... Saan ba yung natin? Okay. Ano ba yan? Nakarang araw yun na video. Anyway. Tara, ito na talaga. Ano ang fake news? Kabataan, ito, Kabataan Party List. Ito, ayan. Yan. Parang galit na galit ito si Manong. Ito nakapula, yung matandang mama na ito. At nakikita ko rito as I observe, ito ay siguro nangangampanya, mga volunteers ng Kabataan Party List. Siguro, ewan ko kung anong pinuputok ng butsin ng mamang ito. Tuloy natin sa panunod. Ang dapat sa Kabataan Party List, sayang. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tama. Sos niyo. Kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Tama naman yun. Pero bakit kaya sus ninyo? Paano kayo nasabi ng matandang yun? Maraming salamat sa pagpunit na aming mga pulyeto. Para po sa atensyon ng lahat. Para sa kapakanan ng kabataan. Party List. Salamat sa iyo. Huwag niyo i-post yan! Na nagawa. Huwag niyo i-post yan, mga binibigyan nyo!
huwag niyong i-post yan. Ay, sorry. Na-post na po, Manong. Paano yan? Grabe siguro ang karanasan ni Manong, sa mga kabataan. Mukhang, excuse me, may anak kaya ito si Manong? O kaya? Siguro, sa tingin ko ay wala naman siguro masama ng mga kabataan yan kung ano man pinaglalaban nila. Pero, hindi rin natin alam kung anong pinagdaanan ng matandang ito. Yan nyo lang ito na pagkakataon nitong mga walang kwenta na ito sa lipunan. Uy! Grabe matanda na ito. Walang kwenta sa lipunan. Paano mo nasabi? Kilala mo ba yung mga kabataan na yan? Grabe si Manong, oh. Ng libreng TikTok, wag! Gawa po ng kabataang partis yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo. Libreng TikTok, Manong, o libreng kolehiyo? Libreng kolehiyo yung nilinaw ng isang na ito, kabataan na ito. Ang nasabi ko ni Kuya, kaugnay sa mga Pinapaalis? Ano kaya nagawang kasalanan nitong mga kabataan na ito? Ito ba ay kanyang mga kapitbahay? Or sadyang talagang walang amor sa kabataan ng mamang ito? Parang walang bilib na talaga sa ay kung ganyan tayo bilang mga matandang citizen, sa ating bansa, kapag tayo ay nawala ng tiwala, kapag hindi natin nakita ang pag-asa na magbubula sa mga kabataan, ay mukhang malabo yung kinabukasan natin, Manong. Excuse me. Mukhang nilalahat niyo yata, Ito, hindi ko kilala ito. Ito ay dumaan lang sa wall ko na nag-viral. Okay? Pero kung ganyan yung sinasabi niya, na parang wala nang, subukan natin i-rewind ba? Rewind. Excuse me. kabataang partis yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo. At ang nasabi ko ni Kuya, kaugnay sa mga Matagal na lang inalasiha, lahat kayo pwede kayo mag-exam. kung ipopost ko po ito, isang tunay, genuine youth representative ng kabataan. Ito. Kabataang partis yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo. At ang nasabi ko ni Kuya, kaugnay sa mga Matagal na lang inalasiha, lahat kayo pwede kayo mag-exam. kung ipopost ko po ito, isang tunay, genuine youth representative ng kabataan. Ayun, nawala. Huwag nyo i-post yan! Huwag nyo i-post yan, mga binibigyan nyo! Titigyan nyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na ito sa lipunan. Ayun, mga walang kwenta sa lipunan. Kapag tayo ay ganyan yung ating pananaw, na mga kabataan ay walang kwenta sa lipunan, abay, mas madilim pa sa sabaw ng pusit. Ang magiging natin, kinabukasan, ng ating bansa. Sana ay hindi lang nabigla ito si Manong. Kasi ang mga kabataan, sila yung tawag nito, susunod, na mamumuno. Baka isa sa kanila ay magiging presidente, and then yun, nakaka-discourage sa part nila na marinig mula sa isang matandang citizen ng ating bansa, na marinig na mga walang silbi sa lipunan. Paano niya kaya nasabi yan? Okay? So, of course, pwede nating matanong, sa matandang ito, ano kaya ang pinagdaanan niya? Bakit ganyan yung kanyang pananaw sa mga kabataan? Tingin nyo kaya tama kaya si Manong? O baka kaya ay may mali itong mga kabataang, pero sa tingin ko nangangampanya sila kasi nga, di ba, malapit na yung eleksyon. Pero sa sitwasyon na ito ay medyo sa akin, opinion ko, tagilid to si Manong eh. Okay? So, bilang matanda, dapat tayo ang mag-encourage sa mga kabataan na yun, tama naman, mag-aral lang mabuti, pero sa sinasabi niyang mga walang kwenta sa lipunan ay ibang usapan po yun, Manong. Medyo sa akin, opinion ko, maling-maliho kayo. Okay?
So, kung ano man, siguro, personal na kilala mo sila. Kaya mo nasabi yung ganun. Pero, sa tingin ko ay hindi talaga po maganda. Okay? ng libreng TikTok. Libreng TikTok? Pag Gawa po ng Kabataang Party List yung libreng edukasyon. Edukasyon naman, hindi TikTok. Yes, TikTok, libre naman. Pwede ka naman maka-download. Mukhang hindi mo ata, Manong, mukhang nabigla ka. Mukhang nabigla ka po sa sinasabi mo. Mukhang hindi mo ata alam yung sinasabi mo. Libreng kolehiyo. At yung sinasabi ko ni Kuya, kaugnay sa mga Permit. Kung ipopost ko po ito, isang tunay, genuine youth representation ng kabataan. Pag-aral na mabuti. Tama naman. Maraming salamat. Umalis ka na kagad. Dahil sa ganyan, Hoy. Grabe naman. Umalis ka sa harapan ko. Tingnan nyo yung reaction ni Manong. Tama po ba ito? isang tunay, genuine youth representation ng kabataan. Maraming mabuti. Maraming salamat. Umalis ka na kagad. Dahil sa ganyan po yung walang respeto sa pakikipag-usap sa mga Kaya lang kabataan. kayo nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na kinuha yung mga kabataan ng mga laki na. Ha? Ayos ka sa Ganyan po, ganyan Parang lalamunin ng mga kabata. So napanood natin ang itong video. Ngayon po ay gusto kong i-play ulit and then observe and then of course tingnan natin kung sino ang tama o tama kaya ang ginawa ng matanda or mali kaya ang ginawa ng mga kabataan or vice versa, no? Tama kaya mga kabataan or tama kaya matanda at sila yung mali. Panoorin natin at tsaka ako ibigay yung final reaction ko sa video. Okay? Pakinggan ang kanilang sinasabi. Okay? So, handa na ba? Simulan natin. Ano ba ito? Huy! Ano ang fake news? Kabataan, ito, Kabataan Party List. Ito, ayan. Yan, ang dapat sa Kabataan Party List. Sayang, ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kayo, Diyos niyo. Maraming salamat sa pag-commit ng aming mga proyekto. Para po sa atensyon ng lahat, Para sa kapakanan ng ang Kabataan kabataan. Party List Ayos! Salamat sa iyo. Huwag niyo i-post yan! na ang nagawa. Huwag niyo i-post yan, mga binibigyan nyo. Salamat. Titigyan nyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na ito sa lipunan. Ng libreng TikTok. Huwag! Gawa po ng Kabataang Party List yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo. At yung sinasabi ko ni Kuya, kaugnay sa mga Matagal na lang inalasihan. Lahat kayo pwede kayo mag-exam. Kung ipopost ko po ito, isang tunay, genuine youth representation ng kabataan. Mag-aaral kayo mabuti. Maraming salamat. Dahil sa ganyan po ninyong walang respeto sa pakikipag-usap sa mga Kaya lang kayo kabataan. nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na kinuha yung mga kabataan ng mga laki na. Ganyan po, sa ganyan na walang respeto, mas natutunan ng kabataan. Grabe, halos labunin na ng matanda mga kabataan na ito. At bakit kaya nasabi ng matandang na gamit yung sinabi ni Rizal, kabataan ay pag-asa ng bayan? Ano kaya sa tingin niya? Wala namang talaga ang mga kabataan? Wala na ba talagang pag-asa? Pagpalagay natin na okay, so wala nang mga ganyan party list mga kabataan, wala nang mga kabataan. Ano kaya mangyayari? Kasi sa tingin ko, ito ay, malalim ang discussion na ito. Training sa mga leader. Normal naman talaga may ganyan. Kasi, kahit pa mga elementary, di ba? Kaya nga bumubuto sila kung sino magiging leader nila. Ganun din naman pagdating ng high school, college,
So, yan talaga, no? Training sa kanila, especially sa mga kabataan na may leadership skills, no? Wow. Na may kakayang mamuno sa isang grupo sa komunidad. Kaya, may ganyan tayong mga eleksyon, no? Sa mga kabataan, SK election. Kasi, training din yan sa kanila. Ang iba nga, bago naging mayor ay naging SK chairman, and then naging councilor. Matik na yan. Huwag nating sakalin, huwag nating pigilan, no? Mga ganitong gawain na sa tingin ko ay mabuti naman, no? Mabuti naman. Nakakatulong din naman yun sa kanila upang sila ay maano nila yung skills nila, leadership skills, no? May pakita, no? At mahasa, yun nga, para pagdating sa halimbawa, konsehal, mayor or congressman o sa higher positions ay gamay na nila, no? Kasi may mga talento sila na mag-manage o mamuno sa isang grupo. Pero nakikita ko rito, ang matanda ay talagang wala nang nakitang pag-asa siguro sa mga kabataan. So, kung papasukin natin ang kanyang utak, no, yung kanyang pananaw, ay maaaring itsupera na yung mga kabataan. No, wala na eh. Wala kayong silbi sa lipunan. So, ano mangyari? Of course, hindi mo mapigilan. May mga yan, pagdating ng mga yan, tatakbo ng konsyal. Tatakbo talaga yan sila. Kasi nga alam nila sa sarili nila na may kakayahan silang mamuno. So, mas mainam na siguro na sa kanyang mga edad ng mga kabataan na ito ay bigyan ng chance para maranasan naman nila kung paano mamuno sa ating lipunan. Kaya kung ako kay Manong, whatever experiences, no, against sa mga kabataan, siguro sa mga balita na alay nagra-riot, kanya nag-aaway ng mga kabataan, sila yun, hindi naman yan mga ibang mga kabataan ito eh. Ito naman ay nasa politika, yung mga kabataan na yun, yung mga tambay na walang ibang magawa kundi makipagbasag na lang, mga basagulero ba? Na hanap ay gulo. Iba naman ito. Siguro sa bombarded with informations, mga balita na sangkot yung mga kabataan, ganito ganon. Ibahin nila ito, di ba? Kung ako kay Manong ay pagbigyan, okay. So, yan, nilalatag nila yung kanilang plataforma, libre edukasyon. Makinig na lang siguro, makinig na lang. Ay sigurado ako, siguro may mga kalaban nito ng mga party list ng kabataan, di pakinggan din. Di ba? Sila ay pumupunta sa atin upang may pahayag, may pakita ang kanilang plataforma, kung ano yung kanilang gagawin in the future kung sila ay mahalal, no? So, siguro mas mabuting yun namang palayasin. Okay? So, yan ay aking opinion, ha? So, yun lamang po. At, baka mga ilang araw o linggo ay may pupunta sa atin ng mga ganyan, ha? Mga panya. Ako ay non-partisan, ha? Wala akong sa gitna ako. Kasi masarap yung sa gitna. Masarap. Mas maano yung sa gitna ka. Fair. Masarap na nabanggit ko. Anyway, sana ay nag-enjoy na naman kayo at may natutunan. Okay, biglang naano ako sa politika. But anyway, thank you so much sa panunod ng aking mga video at sa mga gagawin ko pang mga reaction video. Okay, again, kapag meron kayong gustong mabigyan natin ng reaction, please i-PM lang po sa akin. Kung gusto mga shoutout, kung magkita tayo personal, masalubong ako dun sa bayan, sige, sabihan nyo ako para isa shoutout ko kayo. Okay, so that's all. This is Sir Uyar saying goodbye.